Tinastigo po ng ilang senador ang 2 araw na on-site work setup ng Department of Energy sa gitna ng matinding epekto ng oil crisis. Tiniyak naman po ng DOE na nakatutok ito sa sitwasyon at sapat ang supply ng langis sa bansa. Pero hirit ng mga mambabatas dapat makonsensya ang kagawaran sa paghihirap ng publiko sa gitna ng krisis at reviewin ang umiiral na work from home policy nito. Narito ang aking report. Nagkasagutan sa gitna ng pagdinig ng Senado sina Senator Amy Marcos at Department of Energy Secretary Sharon Garin nang punahin ang 2-day work setup ng ahensya, ngayong DOE ang dapat manguna sa pagtugon sa energy crisis. Sino naman ang magtatrabaho, sinong pipirma, sinong kakausapin? Abay, walang pakialam ang DOE at sila ay nagbabakasyon 2 araw sa 1 linggo ang pasukan. Hindi po nagbabakasyon ng DOE. I mean, we work from 8 up to 8 in the evening, doing meetings and doing everything that we can do just to keep our country sufficient in supply. Iginit ng DOE na nakatutok ito sa sitwasyon at sapat ang inventory na langis. Ayon pa sa kalihim, darating sa susunod na 2 linggo ang ikalawang batch ng delivery sa in-order na 1 million barrels ng langis na tatagal lang hanggang 5 araw nationwide. Russian activity was done through DFA. Well, all of this is done with DFA, but the Russian contact was done through I think, the ambassador in the U.S. of the Philippines. Buwelta ng ilang senador, bakit kailangan pang ipagpaalam sa US para makapag-angkat ang Pilipinas ng Russian oil? Bakit tayo natatakot pa rin? Ano ba ito? Bakit lahat Washington? Colony pa rin tayo? I don't think naman natatakot tayo. If we pursue as with the private sector of the Department of Energy or of DOE, then there is a possibility that sanctions might just be imposed on that. I mean, this is just a rhetorical. Martes, April 14, magkakaroon ng kauna-unahang rollback matapos ang 5 sunod na linggong mega oil price hike. Just 1 week of declaration, nabawas kagad yung 20. No? So, if it's steady, maybe we can reach the 100 within the year also. So reaching 100 within 6 months, that's already a optimistic na po tayo doon. I would venture to say yes, Mr. Okay. Chair. Pero muling iginit ng DOE na hindi agad-agad magbabalik sa dati ang presyo ng langis dahil sa epekto ng mga nasirang oil infrastructures at patuloy na political tension. Ace Cruz, Newslight.